Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Babalik live naman ako sa aking YouTube channel. Pero kung baguhan ka pa lang sa aking channel ay huwag makalimot na ipindot niyo ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi kayong updated sa aking mga bagong mga upload. Ito po ang aking mutya na ipapakita ngayon na napakaganda at napakalakas ang aura sa kapangyarihan ng mutyang ito. Itong mutyang ito, ang pangalan po sa mutyang ito ay mutya po ito na lampinig na bugtungan. Kung nakakita na kayo ng lampinig na bugtungan, karamihan po yan ay makikita sa kahoy na patay, yung mga malalaking kahoy sa bukid na patay na po ang kanyang puno. Minsan din, buhay na puno na kanyang pinagdidikitan. At meron ding lampinig na malaki ang kanyang bahay. At meron ding lampinig na bugtungan na maliit lang ang bahay. Minsan ito ay dumidikit sa sanga ng kahoy na patay, minsan sa buhay, pero yung mga malalaking puno na kanyang pinagdidikitan. At ang laman po sa lampinig na ito, minsan ang pinakamarami sa kanyang bahay, mga 10 piraso lang ang kanyang laman, pero malalaki sila na nakatira sa bahay na ito. Ito po ang kanyang bahay na aking nakikita sa puno ng kahoy na patay. Ito po yung daanan niya, dito sila dumadaan. At ito po ang kanyang pinagdidikitan sa kahoy. Ganyan, minsan ito ay kumakabit ito sa dahon ng tipolo, minsan sa marang. Yung mga malalaking dahon minsan doon sa yung lubi-lubi na ginagawang panglagay sa mga resort, yung tinanim nila sa mga resorts. Ito po yun ang pinagdidikitan karamihan sa bukid, yung mga pugahan. Ito po ang kanyang pinagdidikitan. Marami kasing pwedeng didikitan sa lampinig na bugtungan. Yan po ang itsura sa lampinig na bugtungan. Nakikita ko po ito sa bukid na ang bukid na aking pinagpupuntahan ay napakabukid talaga, walang tao. At doon ko ito nakikita na nakadikit siya sa kahoy na patay at tumigas siya, nagiging bato na po siya. Ayan, nagiging bato po siya. Ang kulay niya ay parang green kung yung kulay niya. Ayan o. Kulay green na puti. Dito po yan siya dumadaan, yung mga lampinig na malalaki. Yung mga lampinig na malalaki. Ayan po ang itsura ng bahay niya. Ang gamit po nito ay protection ito sa bahay natin. Ito, pwede mo rin itong dalhin na pwede mong gamitin sa sarili mong proteksyon. Ito. Dahil ang ugali ng lampinig, yung bahay niya kapag mapuntahan mo yung bahay niya na hindi mo mamalayan na may bahay pala ng lampinig, ay meron silang suyod. Mangagat sila. Pero hindi ibibig mangagat, yung puwet nila. Meron silang sinulid na sa inyo, yung iluba ba? Iluba. O isaksak yung puwet nila. Mayroon silang panaksak na sinulid sa kanilang puwet. Kaya kapag matamaan ka niyan, delikado ka talaga dahil sobrang sakit yan. Mamamaga talaga yung mga laman mo kapag
manaksak yung puwet nila na may dalang sinulid. Kaya maganda ito sa bahay. Kung sa espiritual naman na gamit, kung mayroong palipad hangin na masasama, ito ay pwedeng makasangga sa palipad hangin na masasama kasi lumilipad ito papunta sa iyo. Ito rin ay magproteksyon sa iyo para makagat yung nagpapalipad ng masasama sa iyo. Yan po ang bertod sa lampinig na bugtungan. Nakakabit ito minsan sa dahon, sa mga malalaking puno. Yan po ang lampinig na bugtungan. Meron ding lampinig na pasgaw na ang kanyang forma sa kanyang bahay ay parang turutot. Parang turutot yung forma ng bahay niya, pero ang pangalan lampinig pa rin, pero lampinig na pasgaw. Ito rin lampinig na bugtungan o kumbaga tambubuan. Meron ding tambubuan, meron ding lampinig na bugtungan. Yung tambubuan, malaki lang yung pagka-lampinig niya. Yung katawan niya parang bubuyog na mataas, parang kasing laki siya ng katawan ng putyukan, yung tambubuan. Malakas din yun mga gat. Ito ay lampinig na bugtungan na hindi masyadong malaki-laki. Malaki konti siya sa lampinig. Pagkatapos mayroon lampinig, tapos lampinig na bugtungan, tapos tambubuan, tapos pasgaw. Lahat po yan ay nangangagat po yan. Kapag magambala mo yung kanyang bahay, nako, matikman mo talaga yung kanilang kagat na sobrang sakit yan. Pero hindi yan mangagat, no? Ano lang yan siya, yung mayroon silang dito sa puwet na parang karayom na dumadaan sa kanyang puwet na saksakin kanila sa kanilang puwet na sobrang sakit. Kasi tiningnan ko yung lampinig, ang bibig nila ay hindi mangagat. Ang nagdadala sa kanilang lakas na kanilang ginagamit na pang ano sa tao, kahit nga kalabaw kapag maano yan nila, masaksak nila sa kanilang puwet ay matayan, basta sobrang dami na, lalo na pagputyukan yung nakakagat sa kalabaw, pinagtutulungan nila yan. Kaya yan ang pinaka delikado na panaksak nila sa kanyang puwet. Ito po yung ang mutya ng lampinig na bugtungan. Yun po ang mga linyada sa mga lampinig. Ulitin ko po ang linyada sa lampinig. Lampinig na malalaki yung bahay, lampinig na bugtungan, ito po yung bugtungan. Lampinig na tinatawag na tambubuan. Lampinig din yung pangalan niya na ang tawag ay pasgaw. Kaya maraming klase ang lampinig. Kaya itong aking nakukuha ay lampinig po ito ng bugtungan na segunda sa lampinig na malalaki ang bahay. Ito po yan, bugtungan. Maliliit lang yung bahay niya na ito ay makikita mo dumikit sa kahoy na patay, minsan sa malaking kahoy, minsan ito sa dahon. Kaya ito ang itsura niya. Kapag ito ay yung magambala mo yung kanyang bahay, pag lumipad ito kung saan yung nakagambala sa kanilang bahay, saksakin ka talaga nila sa kanilang puwet dahil walang bibig yan. May bibig pero hindi nangangagat. Ang ginagamit nilang yung pangproteksyon nila, yung puwet nila na panaksak. Yan po ang ugali ng mga lampinig. Ito po ang kanyang bahay. Bato na po ito. Bato na. Oh. Yan, bato na po yan. Ang napakaganda nito dahil nga ay nagiging bato na siya. Ito ay pwede nating magamit sa proteksyon sa espiritual, mga palipad hangin.
Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Sana maintindihan ninyo ang aking sinasabi dahil nga po ay marami ang lampinig. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.